Bilyon-bilyong piso ang halaga ng iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura ng nagdaang El Nino. Ang kinapos at kakaunting ulan kasi nagdulot ng tagtuyot. Kabaligtaran naman ang epekto sa nagbabadyang La Nina na mas maraming ulan ang pangambang ibuhos. Pero ang epekto, posibleng pinsala pa rin sa mga sakahan. Kaya sa pangunguna ng University of the Philippines Los Baños at ng DOST Picard, pinasinayaan ang smarter approaches to reinvigorate agriculture as an industry in the Philippines o SARAI Project Information System. So ito pong mga component na to ay magbibigay ng cropping decision support system and early warning na katulad nga po nitong ating kinakaharap na posibleng La Nina ay maganda po yung meron siyang early warning component. Gagamitin ng SARAI ang mga datos mula space satellites ng NASA at European Union, kabilang na ang microsatellite ng Pilipinas na Diwata. Kaya nitong malaman kung kailan ba ang tamang cropping calendar, kung anong lupa at lugar sa Pilipinas ang mas angkop taniman, kung anong mga agrikulturang produkto ang dapat itanim sa lupa, ang mga paraan sa mas maayos na irigasyon at pest management, pati na kung gaano kalaki ang maaaring maani. Bukod sa mga datos na nakukuha sa satellites, isinasagawa rin ang ground monitoring gamit ang drone at isang mobile app. At ngayon ay iba't ibang probinsya na sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nagbebenepisyo sa mga nakakalap ng Project SARAI. Yung nag-generate po na information, yun po ay pinapadala nila through text. Ang isa pong setup ay through sa barangay. Ganun po yung setup at the moment na para po mas mura yung pagpapadala ng information sa kanila. Sa ngayon, maaari na raw magamit ang SARAI sa mga gustong sumubok nito. Una nang sinabi ng Pag-asa na anumang araw ngayong Setyembre hanggang sa susunod na buwan ay magsisimula na ang La Nina. At ang nararanasan daw nating sunod-sunod na pag-uulan ngayon, senyales na unti-unti na raw itong nagsisimula. Nagiging La Nina-like condition na yung ating nararamdaman or nararanasan dahil mas nagiging warmer na rin po yung karagatan na malapit sa atin. Therefore, favorable siya sa mga tropical cyclone development. Welcome para sa atin ang teknolohiya gaya ng Project SARAI. Pero hindi lang ito para sa kapakanan ng mga magsasaka. Dahil ang kaligtasan ng kanilang tanim at aanihin ay para masiguro na tayo rin ay may sapat na makakain. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.